So what's up? Kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsukushi Ulilan branch para sa update natin. At meron tayo nakitang bagong colorway nitong Euromotor Peak 110. So tara, alamin natin yung presyo at yung specification nitong motorcycle na to. Tara, samahan nyo ako. Walk around na natin. Ayos na ayos yan. I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed, I get after this shit, hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss, I'm not patient, but I've learned to embrace it, cause I've been working, I've been waiting, never complacent, cause I'm so close, I could taste it. So ayun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga bang ganitong motorcycle ito ay nagkakahalaga ng 42,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available po yan sa installment at ilalagay ko na lang din yan sa screen nyo or nakikita nyo naman siguro sa side. Lalagay ko pa rin sa screen nyo para at least meron tayong reference para din sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Available po yan sa Mitsukushi nationwide or kung saan malapit na Mitsukushi branch dyan sa lugar nyo. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan sa baba. At para naman doon sa mga nakagamit na itong motorcycle, baka pwede nyo i-comment dyan ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na ito. Ayos yan, di ba? Wanted away from everything I've been chasing. I'm honest and I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta want it. Life ain't fair, are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must be rare. Got 'em like hey, I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must be rare. You got one shot, life ain't fair, are you gonna win or will you play scared? I will not stop. So ayun nga, ngayong 2025, meron silang bagong colorway. Mas pinaganda nila yung decals dito sa side na to. Pero meron pa rin tayong Peak 110 dito na mababasa. Pero yung decals niya, Peak yung nakalagay. Lalo na rin dito sa side na to. May 110 siya. So tingin nyo naman, sulit nga ba yung kanyang design niya yung 2025? Sa tingin ko okay naman yung design niya. Tapos yung mga specs or available na specs dito is goods pa rin naman para sa presyo niyan, 110cc. And sa tingin nyo, ano pa ba yung pwede nating i-advise or i-suggest na mga specs para dito? So malay naman natin maglabas din sila ng FI na ganitong model. Ayan. So side stand natin, medyo pababa yung ano dito yung semento. Kaya ayan. Ganito yung tsura niya kapag naka side stand. So okay naman siya sa mga mall or sa mga parking na available. Okay, so mukhang uulan na. Nandiyan yung camera natin, baka maulanan siya. So upuan na natin. Okay, so ganyan ang itsura natin. Fighting kaya, pero manageable kasi sobrang gaan ng motor. Pansin agad natin yung shock dito sa likod. Magaan, malambot, magaan tuloy, malambot. Ayan, shock niya sa harap. Sobrang lambot din. Turning radius niya sobrang babaw, sobrang lawak din yung kanyang turning radius. Ayan. So ganito yung itsura natin. Maluwag din yung ating legroom dito. Pwede pa tayong maglagay dito ng bracket para sa mga gamit natin. Lagay natin dito. Kagandahan, meron tayo ritong USB charging port para sa mga mahahabang biyahe natin. So ayan, mukhang mababasa yung ating cellphone. Pero ayan, tapusin na natin. Okay. Itsura natin dito. Tapos yung ating OBR, goods pa rin, no, malawak pa rin and maganda pa rin yung ating design dito, no. Malaki yung ano or maluwag. Okay? So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang design or yung looks para dito sa ating Peak 110, yung colorway nila or bagong kulay nila ngayong 2025? So, comment nyo naman yan para at least malaman natin kung anong mga ba yung mga suggestion nyo dyan sa comment section at kung ano pa yung pwede natin dito i-suggest na i-upgrade. Okay? So, comment nyo yan and yung specs
available naman. And then yung price niya. Nakita nyo naman yung price niya. So, center stand, magaan din naman siya. Ayan. Ayas. Babasa na siya. So yun na nga sa mga naghahanap ng ganitong motorcycle, available po dito sa may Mitsubishi Pulilan branch na ganitong design or colorway. So ikutan pa rin natin para at least dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Yan, meron kayong reference para pag pumunta kayo rito, sasakyan nyo na lang. Okay, so walk around na natin. Ayos. So ito yung mga sinasabi kong upgrade. Okay, katulad nitong Peak 110, naka-projected lamp na siya. Ayan. Dito sa gitna, meron tayong daytime running light. Signal light niya nandito sa side. And then, yung forma pa rin talaga dito. Kahit sabihin natin na yung mga forma na ganito is, alam naman natin na pang wave type yung datingan niya. Ayan. So, pagbaba, meron tayong Peak 110. May Euro motor dito. May 3 bolts pa rin tayo rito. Para dun sa mga nabibili sa aftermarket na mga basket. Okay, so marami naglalagay din dyan. Or pwede dyan yung kanyang mini driving light. Ayan, so meron ditong open part. Kanyang fender, malapad, flexible, may Euro na nakalagay dito. Tapos yung kanyang extension, mahaba din. Naka-telescopic fork, naka-word spoke, naka-drum brake. Ang size dito ay 2.25 by 17. Ayan. So, tube type pa rin naman ang isang to. And naka-air-cooled pa rin tayo rito at carb type. Malay naman natin talaga is maglabas din sila ng FI. Malay naman natin, di ba? Alam niyo naman si Euro Motor. Sa side, meron tayong kickstart. Foot pegs para sa ating rider. Hindi siya na piplip. Combination ng rubber and metal. Rear brake pedal, smooth lang din, tsaka hindi siya maingay. Meron siyang goma sa ilalim. Dito sa side, naka-open naman to para sa mga adjustment natin dito sa carb. Yan, so foot pegs naman para sa angkas, malapad. Okay, makapal din. And yung ating tambucho, meron siyang cover. Hindi ka talaga mapapaso dito. Mula doon sa dulo, meron siyang cover na metal hanggang dito. Yan, swing arm, maganda din. Meron din tayo rito na tambucho na ganyan itsura, naka-dual shock tayo rito, and meron tayong drum brake and ward spoke. Ang size naman dito ay 2.5 by 17. Ayan. So, yung design para sa ating taillight, ito naman yung itsura. Ayan, LED na rin yan. Meron tayong park light dito, or ito na yung pinaka taillight niya, kulay white. Tapos signal light niya, and then may plate light din tayo rito. Yung ating fender, malapad din, tsaka flexible din yan. Sa side, meron tayo rito na ma-open. Dito na ino-open yung ating upuan. Ayan, naka-open naman din yan. Okay, ganyan ang itsura niya. So, meron tayong drum brake dito sa likod at naka-wide spoke din tayo rito. Then, meron din tayong chain cover. Ayan ang itsura niya. At yung sprocket size ay 36. Ayan. So, para pag bumili kayo ng sprocket, alam niyo yung size. Sa upuan, meron tayong makapal din na foam. Sobrang lambot din yan. Hanggang dito sa ating rider, hanggang OBR. Napaka kapal ng foam. So, pag in-open natin, meron tayo ritong compartment. Pero, mga basic tools, kasya dito. Yung ating gas tank, nasa 4 liters. Kung di ako nagkakamali. Wala nga lang tayo ritong helmet hook. Yun lang, diba? So, dito sa side, yung ating Peak 110 para sa decals niya. Ayan ang itsura. Tapos, naka-dual LED shifter din tayo rito. 4-speed nga pala ang isang to. Yan. Tapos, yung ating side stand. So, dito mga upgrade siguro. Malay naman natin, maglagay din sila ng side stand. Kill switch, diba? Mga ganong case ba or mga ganong features. Ayan. Yung ating susi, ito yung itsura. Napakasimple lang. Okay, tapos yung ignition niya, simple lang din. Meron tayo ritong USB charging port para at least sa mga mahabang biyahe, makapag-charge tayo rito. Then, gaya nga na sinabi ko kanina, may mga nabibili na bracket para dito sa center. Ayan, may mga bolts kasi dyan. Tapos, pwede nyo lagyan to ng grills. And then, lalagyan natin ng mga gamit. Ayan, kasi hindi masyadong
malalim dito sa sa side pocket niya kapag magcha-charge tayo. So okay na yung meron tayong bag dito, tapos lagyan natin yung USB natin and then yung cellphone natin or gadget, 'di ba? Para safe. Ayan. So dito naman meron tayo ditong analog type para sa kanyang panel gauge. Ayan, signal light. Ano pa yun sa taas? Gear indicator dito sa taas. Dito naman pag naka high beam, ay hindi, gear indicator na 1, 2, 3, 4. Tapos Euro motor sa gitna, speedometer, odometer, neutral, fuel gauge, and then ayan, yun lang yung nakikita natin. Tapos dito naman sa side yung mga switches natin, on and off ng kanyang park light, headlight, electric starter, front brake. Yan, medyo manipis lang yung ating lever pero malapad yung ating design. Ayan. Pero malambot naman, smooth lang. Yung grip natin dito, makapit din, throttle, sobrang babaw. Yan. So dito sa side, meron tayo ritong high and low, wala siyang flasher. Tapos signal light, busina, and then choke. Kasi nga carb type pa rin naman ang isang to. Ayan. Semi-automatic ang isang ganitong motorcycle. So kung hindi ka sanay sa declutch, okay lang naman yon. Ito, ano naman to semi-automatic. So, yeah, wala na siyang ganun-ganun dito. So, yun lang naman yung ating update para dito sa Euromotor Pick 110. So, sa mga naghahanap ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito sa Pulilan branch or sa pinakamalapit na branch ng Mitsubishi sa lugar nyo. Ayos yan. So, yun na nga sa lahat mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na na-upload natin. Dito araw-araw sa laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.